Guys, magandang hapon sa inyo. Okay, pauwi tayo ngayon, no? Galing tayo sa trabaho natin, guys, si Moto Adventure, no? Guys, may maganda lang akong balita, no? Ay, kuwento ko lang kasi meron tag dito, merong tayong kaibigan, no, na isang girl tsaka boy, no? Ayan, real talk lang tayo. So kung may papadudot at may papajack, meron naman dito na Papa Chris yan. Ay, Diyos yun, diba? So guys, yun yun nga, real talk lang tayo. Wala pasensya na kayo, ito lang yung pag-uusapan natin. Wala kasi akong time na mag-adventure ngayon. So wala akong gala-gala ngayon. So ang topic natin ngayon o kapag kakaabalahan yung ating mga kaibigan, no, na laging nakikipagkwentuhan, no. So ibabahagi lang natin yung mga kwento niya at dun sa mga experience ko nung nasa Pilipinas pa ako, nung mga laging nakikipagbarkada, laging nakikipag-tropa-tropa. So dati experience ko lang yun, babahagi ko lang, no, guys, sa mga pare, mga repapits o doon sa mga girl at boy, no. So ito, real talk. Yung mga kasabihan nga nila, yung tinatawag na, kasi kalamihan sa mga natin ngayon puro sa social media, no. Dati naman kasi wala namang ganyan, kaya hindi masyadong apektado yung mga relationship natin, no. So nauso ngayon yung mga katulad dito, yung mga Facebook, Instagram, IG, WhatsApp ba ang tawag dun. So yung basta marami. Yun, lumaganap tuloy yung mga yung mga dating apps, no. So sa dating apps na yan, mga tao na doon na sila nagpo-focus. So ang nangyayari, yung mga totoong relationship at mga totoong nananahimik na namamahalan, no, naapektuhan tuloy. Yun, siyempre pag may nakikita ka sa Facebook o mga friend mo na medyo may magaganda at mga pogi, so na-attempt tayo, no. O tawag dito, parang nasa-challenge tayo, no. Wow, ganda nun, wow, pogi yun, diba? Parang feeling natin parang nakakasawa na yung partner natin, iba naman, parang ganon. So kasi siyempre pagka nakakasawa mo na yung partner natin o yung ating mga niligawan o nakasama na natin, sa una okay lang yan, masaya yan. Pero pag tumatagal, di siya nagsasawa rin. So lalo na yung mga yung mga live-in partner, no. Yung mga live-in partner lalo na yan, kasi siyempre nagkakasawaan yan. Pag nagsasama na kasi sa isang bubong, doon na nakikita yung mga personality natin, no. May pangit, may maganda. So minsan yung dating attractive na babae o attractive na lalaki, no, guys, nalaglag. So nalaglag yung ating camera. Ayun, muna tayo. Nawala tuloy yung ating focus sa sa kwento. Yun na mahirap pagka yung nagdadrive tayo tapos nagkukwento. Minsan nadidistract tayo. So tatabi muna tayo, guys. Kunin muna natin yung ating cellphone. Nalaglag. Yun, nalaglag. Buti nga lang. Yan. Okay. Buti natin, guys. Nalaglag yung ating cellphone. Anak ko lang pala. Diba yan? So yun. Ayos, no? Kahit nalaglag siya, dire-diretso pa rin yung video. Anak ng kulugo. Ay, no. Ayun, balik tayo sa kwentuhan natin. Yung real talk lang, no. Kasi panireklamo rin ng mga ng mga tao, no, yung mga nasa in relationship. So
ang mangyayari, ayun nga, sa relasyon kasi, mga guys, ang totoo niyan, mahirap, mahirap pangalagaan talaga yung relasyon, lalo na kung kung matagal na kayo nagsasama, maabot na kayo ng mga 3 years, 4 years, 5 years. Kung magkasama kayo sa isang bubong, siyempre nandun na yung moment na nagkakasawa na kayo. Ayun. Minsan kasi nakikita ng mga babae minsan, di ba? Naliligaw mo, okay pa, walang problema kasi poging-pogi pa sila sa'yo, tsaka gandang-ganda ka sa kanila. Yun eh. So pagka lumipas na yung taon, so nagsama na kayo, nakikita na yung pangit na ugali nyo, nakikita na yung mga hindi magandang pananamit nyo. Pagising sa umaga may muta ka, gano'n. Tapos pagising mo sa umaga palis na laway ka, gano'n. So minsan na hindi natin mamalayan na yung partner pala natin, minsan nadidiri pala sila doon, no? Anong gano'n? Panapaliwanag ko lang na kapag nasa relasyon ka, talagang tibayan lang yan. Hindi pa pwede na pumasok ka sa relasyon, napili mo na siya, tapos pag nagsawa ka, tapos may nakita kang pangit, maghanap ka na ng iba. Yun ang pangit to. So real talk lang. Ayun, sa real talk natin, wala talagang magtatagal na relationship kapag ang isa sa inyo, yung lalaki o babae na hindi alam ang salitang kontento. Yun, di ba? Patay tayo doon. Gets nyo ba mga vlogs, mga guys, mga girls, mga repapits, mga siswa, di ba? Ayun, yun yung sinasabi ko. Kayo hindi nyo alam ang salitang kontento, mahihirapan talaga kayo. Mahihirapan kayo magsama na matagal. Kasi pag isa sa inyo hindi kontento, wala talaga. Kasi siyempre kung kulang ang sweldo, hindi ka makontento, meron ka mga gustong bilhin, di ba? Parang masasabi mo, sayang, bakit di ko pa nakasama ko sa buhay ko, bakit di ko pa naging partner ko, di ba? May ganon. Tapos minsan naman yung lalaki, ba't di ko pa naging kasama ko, meron pa palang mas maganda at makokontento ko, hindi mabunganga, hindi hindi nigger, ganon, di ba? Ayun, yun yung mga yun yung mga consequence pagka nasa in relationship ka, tapos nagkasama lang kayo sa isang bubong, ganon. Nagkakasawaan kayo, lalo na't wala pa kayong anak. Yun, nahihirap yun kasi siyempre wala na kayong patutunayan, wala kayong anak, nagsama kayo ng 10 taon, 8 taon, 5 taon, 3 taon, tapos wala naman napatunayan, wala kayong naging anak. Paano lalawak yung relasyon nyo kung wala naman kayong pinagtutuunan ng pansin, no? Kayong dalawa lang. So siyempre yung atensyon ng babae at saka lalaki minsan napupunta sa iba. Kasi siyempre nagiging busy tayo sa trabaho, napabayaan natin ang sarili natin, no? So gigising ka sa umaga, minsan uwi ka sa gabi, pagod na pagod ka, di ka nakakapaglinis ng katawan mo, napabayaan mo yung sarili mo, lalo na yung mga lalaki o babae. Ayun. Hindi, siyempre kung isang babae naman o yung lalaki malinis sa katawan, tapos yung isa naman partner niya madumi sa katawan, siyempre yung isa naman magrereklamo. Tapos yung halimbawa naman yung lalaki naman malinis sa bahay, tapos yung partner niyang babae napakalibag naman sa kwarto, napakalibag sa kusina. So uwi ka, pagod ka, yun na makikita mo, ano mangyayari? Siyempre magagalit kang lalaki ka, di ba? Tapos mag-aaway kayo. So ngayon mangyayari, mauwi lang sa mga bantaan, maghihiwalay ka, ay wala na kita, ganyan. Naku po, Diyos mio, marimar. Ay nako, yan ang problema, guys. Yan ang problema talaga malupit. So yun, ano pa ba yung pwede kong kwento? Yun, meron pang isang kwento pala. Yung isang tawag doon, meron pa, nakakatuwa siya, ang sabi niya kasi sa kwento o dun sa sabi niya, girl, natutuwa ako sa kanya So ang kwento niya, niloloko daw siya ng
boyfriend niya. So ngayon yung boyfriend niya, parang siyempre lalaki, ano eh, ang lalaki kasi totoo guys, girl no, mga siswa. Kami mga lalaki talaga, kung naliligo kami sa mga babae, hindi kami nag-iistig sa isa lang, kasi namimili kami. So ganun talaga. So sa pamimili namin, tumatagal ka siguro mga 5 buwan, gano'n. Mare, sa loob ng 5 buwan, sabay-sabay yun. So hindi mo magastos. Kaso nga lang kailangan matipid ka lang din, no? Pag baga nagdi-date. Siyempre pipili yung mga guys. Pipili ng ano, yung pagkakatiwalaan niya. Yan. Yung talagang mamahalin siya, mamahalin talaga ng pangano. Gano'n, di ba? So, siyempre kailangan talaga sa 5 buwan o 1 taon no, panliligaw, kailangan malaman na at makilala isa't isa, ano. Ganun guys. Ganun kayo mga lalaki. Talagang kinikilala muna namin yung mga girl bago namin talaga silang syutain. Yun. Di ba? Ganun naman siguro din yung mga girl eh. Mga girl din naman kasi ganun. Pipili sila ng lalaki na katiwa-tiwala at saka yung talagang kaya silang buhayin, kaya silang ibigay yung suporta, yung matibay. Di ba? Ganun naman eh. Both na girl at saka yung lalaki, ganun din ang iniisip. Iniisip ng babae na kaya ba akong buhayin nito? Kaya ba akong ibili ng bahay nito? Kaya ba ibilihin yung luho ko? Kaya mabili akong kotse? May isang ganun eh nangyayari. Kasi may mga higher na ano, yung tinatawag, ano man tawag sa mga babae na ganun, na class, yung mga social climber, basta mga class, ganun. Kasi pagka nirate mo yung babae, pagka 10 yung niligawan mo o 9 or 8 rate natin, yun yung mga babae magaganda at sexy. Category na yan, mga social na yan. Pagka ganyan naman niligawan mo boys o guys, no, ihanda mo na yung budget mo, kasi sigurado yan na talagang mapapalaban ka, kasi sila yung mga ano eh, higher ng mga kababaihan, mga class yan eh. So yan, sigurado ang hanapin niyan ng mga lalaki, hinahanap ng lalaki yung gagastusan sila, yung talagang mabubuhay sila. Yun yung mga ganun na mga babae, no? Yung mga high value na mga babae, ganun. Talagang gagastusan mo yan, hindi basta-basta yan. Malupit na pera ang kailangan mo dyan. Kailangan din engineer ka, o kailangan contractor ka, kailangan marami kang mga project. Yun, para yung project mo, yun ang pangsustento mo ngayon sa shota mo o doon sa girlfriend mo na high class. Yun. Di ba? So, ayun nga, anong nangyari? Ang sabi nung girl, niloloko siya ni boy. Sakit naman, saklap naman yun. Kami mga lalaki, hindi naman kami nanloloko. Nasa time ng panliligo kami. Kumbaga, kinikilala namin kayo mga girl. Ganun lang talaga kami. So, hindi naman namin naaminin talaga yon. Siyempre, mamimili kami. Kung kami, nagkasyota kami ng 5, namimili kami. Kung kayo girl, gagawin nyo rin yun na magsusyota kayo ng 5 rin na lalaki. Aba, ay malupit kayo. Di ba? Kayo na. Di ba? Ang alam ko sa mga babae, may hinhin yan eh. Di ba? Ang mga babae, ginagalang yan. Nandun lang yan sa time na sila yung sinusuyo. Di ba? Yun yung time na kami lang mga lalaki ang may karapat-dapat na ligawan kayo. Hindi nyo karapatan na magpaligo kayo nang magpaligo sa ibang mga lalaki. Di ba? So what? Bakit pa? Bakit pa ginawa ng Diyos ang lalaki at babae? Di ba? Kung ang gagawin nyo rin pala ay yung mga ginagawa ng lalaki. Di ba? Di ba? Pasisyota kayo ng 5, 10. O what? Pipilian nyo. Pagpipilian nyo kami mga lalaki. Di ba? Ano kami, kayo bubuhay sa amin? Ganun ba yun? Yung ibig sabihin. Kaya kayo nagpapaligaw sa mga 10 o 5 lalaki.
Ganun ba yung ibig sabihin nyo? Kasi kayo mga lalaki, kaya nga pipili kami. Kasi pipiliin namin yung babae na karapat dapat. Yung hindi kami lolokohin. O, di ba? Kasi gagastusan namin yung mga babae pagka nakasama na namin. Ganun kami mga lalaki. Bibigay namin yung attention namin, full attention. Pagka nakita na namin yung karapat dapat na babae na para sa amin. Ganun yun. So, kayo ba mga babae, magsusyota kayo ng shampoo. So, sa 10 lalaki na yan, hindi pa pwede hindi kayo mag-open up legs, no? Ano kami, tanga? O, di ba? Shota namin kayo, girlfriend namin kayo, tapos wala lang, you're not open your legs. Maniwala ako, baliw, medyo baliw, may kabaliwan yan, no? Hindi ko maintindihan, pero totoo yun. Kasi base sa experience ko sa mga tropa-tropa na mga kaibigan ko, o sa mga kaibigan kong girl, pag nagkukwento sila, pagka nagkakainuman, ano man nangyayari, talagang open your legs na. Ganun talaga, shota ka eh, girlfriend ka eh. So ngayon kung 10 lalaki yun, 10 lalaki dumadali sa'yo, kawawa ka naman, girl. Di ba? Ibig nyo sabihin, lalaki at babae parehas lang nararamdaman? No, hindi. Sige, kwento mo sa nanay mo at sa tatay mo, girl. Dad, ma, nakadali ako ng 10 lalaki. O anong reaction ng tatay at nanay mo kung nadali ka ng 10 ano ka, pokpok? O di ba? Ang sakit pakinggan nun. Kami mga lalaki, so nagkwento kami sa daddy namin, sa mami namin, no? Man, ang girlfriend ko 10, 5, ganun. Di ba? So, kung nagkukwento naman sa father, ano anak, may nangyari ba? Siyempre dad, may nangyari, di ba? Ayan ang lalaki, di ba? Proud na, lalaki ka, di ba? Ganun talaga yung patakaran eh. Ganun talaga ginawa ng lalaki sa mundo eh. Ganun. Kung kami nagkaganon, kasalanan nyo rin naman kasi siyempre, wag naman, no? Kung hindi nyo kasalanan, hindi kasalanan din namin. Open your legs eh. So kami naman, di naman kami mamimilit kung ayaw nyo. So gusto nyo rin, kaya kayo nag-open up legs, no? Yun nga, eto na, nagagalit siya, yung girl nagagalit doon sa lalaki, siniloko siya. Niloko, something, ayun pala, kaya naman pala nagkaganon. Ito pa lang si girl, masyado pa lang dominante. So girl, yun ang ayaw ng mga lalaki, yung dinodominahan sila, yung parang nangunguna kayo. Hindi pwede yun. Nilikha ng Diyos ang lalaki para maging lalaki, masculine, no? Ang babae naman nilikha para sa maging feminine, parang babaeng babae. Kaya nga babae at lalaki magkaiwalay, babae ang lalaki, di ba? Ang lalaki nagtatrabaho, lalaki nagpo-provide, lalaki yung nagmamahal, lalaki yung nagbibigay sa babae. At ang babae ang ginagawa niya ay paglingkuran ang lalaki. Di ba? So, ngayon, kung mamanduhin nyo kami, girl, mamanduhin nyo kami katulad na yung mga lalaki, paano na? Hindi sana kayo na naging lalaki, kayo na lahat gumawa, mag-araro, lumabon sa gera, lumabon sa bakbaka, di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kayo na yung mamundok, kayo na yung mamitas, magtanim ng puno, di ba? Kami na, buhay nyo kami. Yung pala yung patakaran para maging masculine kayo. Kaya nga masculine, ibig sabihin para sa lalaki yun. Kung kayo mamanduhin nyo kami, di wala na. Nasa na pagkalalaki namin, tinabunan nyo na. O sino bang di magagalit nun? Siyempre, kami mga lalaki, hindi tayo bagay. Parehas tayong lalaki, iwanan kita. Piling ko lalaki ka rin eh. Ba't ako ba ikipagsama sa'yo? Kung ikaw pa magmamando sa akin, di ba? Ganun lang yon, kasimple. Kaya siguro girl, iniwanan ka dahil doon. At di lang din yun naman, no? Siguro may nakita siyang mali sa'yo. Hindi lang din yun sa pagmamando mo. Baka may nakita siya nang hindi ka nais-nais o ginagawa nyo rin yung ginagawa namin na nakikipag-date din kayo sa mga lalaki na marami, ganun. Siguro may nakita siyang ganun din. So, hindi nyo pwede kasing gayahin ang ginagawa namin kasi kami lalaki nga kami. Iba ang babae ginawa ng Diyos para maging mahinhin, maging feminine, di ba? Kami lalaki ginawa kami para maging masculine. Di ba? Masculine nakikipagdigmaan. Kaya nga yan eh. Kaya nga lalaki. Di ba? Nakikipagdigmaan. Kayo ba? Kaya nyo ba yun? Makipagdigmaan din ba kayo?
O, di ba? Hindi, di ba? Kayo nga kaya nga kayo ginawang babae, kaya nga hinahangaan kayo. Dahil ang ganda-ganda nyo, ang sexy nyo, di ba? Di ba? Kayo yung ilaw ng tahanan. O, mali ba? Tama ba yun? Parang mali yata. Kayo ang haligi o ano? Ang gulo. Basta ganun. Yun guys, yun. Ang sinasabi ko naman sa kanya kay girl, ano natin magagawa doon kasi ang lalaki kasi pag naiputan na, wala na. Depende rin kasi girl. Meron kasing nagsimula sa pagiging magkaibigan na relasyon. Simula pa nung magkaibigan sila tapos naging sila. Ayun. Pwede pa yun siguro na na kung meron kang mga nakaraan na siguro nakukwento mo dun sa guys o sa partner mo na may usapan kayo, baka maaari pwede yun. Pero yung aura mismo na niloko mo yung boy, yung guys, tapos nakipagrelasyon ka, tapos nasa in relationship kayo, nako po, yun, nahihirap yun. Hindi ka tanggap talaga sa lalaki yun. Talagang mangyayari niyan girl, talagang aalis siya. Si iba naman hindi aalis mo. Siyempre niloko mo so, di ba? So yun nga, kaya siguro mabilis ka na let go din kasi meron siya pinagpilian, hindi lang siguro ikaw, no? Girl, siguro mga 3 kayo o 2 kayo o 4 kayo na pinagpilian ni boy. So ngayon siguro nung sabi niya X ka na kasi hindi ka katiwa-tiwala. Kasi kami girl guys, no? Talagang kami, yung talaga pumipili kami ng mga kasama namin, nagiging partner namin para at least, kasi pag yun na yun, hindi na kami magpapalit-palit pa. Yung iba naman kaya nagpapalit, yung nasa relationship na sila kaya nagpapalit kasi hindi na sila nagkasundo o nagkamali o siyempre nagkasawaan, nagkakasama sila tapos wala silang anak. Yun talaga nangyayari, nagkakasawaan talaga. Wala natin magagawa doon. Yun talagang sitwasyon. Kasi siyempre hindi naman kayo pwede magsama na nasa sambubong tapos wala kayong anak, di ba? Kailangan may anak kayo para at least meron kayong pananagutan sa isa't isa. Kung wala kayong anak, siyempre yung lalaki o yung babae, depende kung sino yung magloloko o merong hindi ka nais-nais o merong pangarap yung isang babae o pangarap yung isang lalaki na hindi nakatangkap sa babae o hindi katangkap sa lalaki. Yun na. Ayun nangyari. Paano guys? Mangyari patayan mo na ako sa loto kasi baka sakaling manalo ako, mabago yung tadhana ako. Ay nako po mga Jose. Ayun, mamaya ko ulit kukwento yung mga bagay-bagay mga guys. Kukwento ko ulit sa inyo. Tatayan mo na ako sa loto guys. Tuloy ko ulit, to be continue ang usapan natin. Okay. Guys, hello. Nakablik na tayo guys, no? Saan ba tayo natapos? Naku, nakalimutan ko na ako dun sa sa ginagawa ko dun sa pagtaya ko sa loto. Nakalimutan ko na guys, para magagawin ko. Ayun, nasa relasyon, no? Okay, ito sa relasyon. Okay. Ito kung nasa relasyon ka, guys, girl. Tsaka boy, no? Ganito. Minsan kasi ganito, hindi lahat ng nananatili ay minsan nananatili lang sila dahil sa wala silang kasiyahan, no. Minsan una present siya pero wala naman siyang emotionally na kasama ang katawan, pero wala naman wala siyang attention ng mga ganun. Hindi siya interesado sa mga nararamdaman mo. O parang may kausap ka pero hindi kanya narinig. Alam mo yun, yung kasama mo siya pero parang hindi mo siya kasama. Ganun, no? Ganun yung mga relasyon na minsan na yun, matagal kayo nagsasama na 8 years na, doon yun nangyayari, nagkakasawaan, no? Ganun. Kaya nangyayari yun. Pangalawa, yung nag-e-effort siya pero kapag may kailangan lang, ganun, yung kailangan ka lang yan, nag-e-effort siya, yung parang pagluluto ka niya o paglalaba ka niya pag may kailangan lang siya, yun, ganun.
Yun yung mga babae na ano, yun yung mga babae na nasa relasyon tapos walang taon na kayong sama, tapos parang parang hindi na maganda yung pagsasama nyo, nararamdaman nyo parang naglalamig na siya sa'yo, ano? Yun, ganun yun. Meron pa isa, yung minsan naman kapag naramdaman niyang aalis ka, saka lang siya babawi. Alam niyo ba yun? Yung parang nag-aaway kayo kasi nagsiselos ka na. Tapos may kahit na anong salita mo na tinatanong mo, sino ba kausap mo? Ganyan, ganyan. Tapos hindi pa rin siya umaamin. Eh, ganun. O, tapos pagka feeling mo aalis ka na sa kanya, bigla siya magbabago ng isip, no? Bigla sabihin niya, hindi, wala. Sa magiging malambing na siya sa'yo, ganyan, ganyan. Alo-aloin ka na niya, pagluluto ka na kung ano-ano para ma-appreciate niya yung pagmamahal mo. Parang ganun. Yun. Pero pagka yung naging kampante ka na naman, na bumalik na yung tiwala mo sa kanya, gagawa at gagawa na naman siya ng kalokohan. Yung magtataksi na naman siya, may kausap na sa cellphone niya. Yung parang ganun. Hindi talaga natin may iwasan yon sa mga in relationship na nagsasama na kayo. Talagang nangyayari yun kasi minsan nagkakasawaan talaga eh. Lalo na pagka wala kayong anak, wala kayong pangahawakan, no? Minsan ganun talaga. Yung pangatlo, halimbawa, hindi na niya na pinipili. Ayaw ka na niya ng ano, ayaw ka niya na ang tag dito. Yung parang ayaw ka niyang pakawalan. Yung kasi napapakinabangan ka pa niya. Yung parang hindi pa siya sigurado dun sa ipapalit niya sa'yo. Kaya ang gusto niya, makasama ka niya muna. Nandiyan ka lang sa kanyang tabi habang hindi pa siya sigurado dun sa nanliligaw sa kanya o ka-flirting niya, no. Pagka yung sigurado na siya sa ka-flirt niya na kayang-kaya na siyang buhayin o kaya na siya talagang ibigay yung kanya mga luho at pangangailangan niya na hindi mo na nabibigay sa kanya, siguro tsaka na siya mag-iisip, tsaka ka na iiwanan, ganun. Kaya mag-iingat ka, guys, you know, yung mga babae na ganyan, yung nakikipag-flirt, yung kahit anong gawin mong pag ano sa kanya, yung tinatawag na nahuli mo na, nakita mo na, nabasa mo na, pero hindi pa rin niya aaminin, no? Kahit magkadikdikan man kayo ng kukot kamay. Ganun, no, guys, no? So mag-ingat kayo doon kasi minsan kumukuha lang siya ng tiyempo o buwelo, no? Pinaplano niya na talaga na iiwanan kanya na yan kasi sigurado na yan. Pagka nakikipag-flirt ng isang babae sa mga lalaki, o ganun din naman na mga lalaki, pero hindi, ang mga lalaki kasi nakikipag-flirt lang yan pero hindi niya iiwanan yung partner niya kasi mahal niya yun. Nakikipag-flirt lang kasi may lumalandi sa kanya, ganun yung mga lalaki. Pero ang mga babae kasi iba, pagka nakikipag-flirt siya, ibig sabihin niya hindi na siya kontento sa'yo, hindi niya na feel na kasama kanya kasi siyempre nabago na siya eh. Kumbaga akala niya kasi dati nung nakasama ka niya, may bibigay mo lahat ng gusto niya, yung pangangailangan niya may bibigay mo. Kaya siguro naging kayo dahil doon. So ganun man talaga yung mga babae na pipiliin nila yung mga lalaki na kayang-kaya silang buhayin at ibigay yung pangangailangan nila. So ngayon yung kung di mo naman nabigay yung pangangailangan, nagsama na kayo, yun la, patay na. Sigurado na yun, men. Sigurado na yung repapit, sigurado ka na. Na lalo na mga babae nakikipag-flirt at saka yung maraming pangarap at hindi makontento, yun sigurado patay na. Talagang iwanan ka niyan kasi siyempre ang hahanapin niya yung bubuhay siya at saka yung talagang ano ba yun, yung habang buhay o nabubuhay siya, masustentuhan siya sa mga luho niya, sa mga gusto niyang gawin o kung ano ba, ganyan talaga pag magaganda. Kaya kayo guys, pagka pipili lang kayo siguro na makakasama niyo sa buhay, pumili na kayo yung ano lang, yung normal lang, yung simple, yung hindi high class na babae. Kasi pagka high class talaga, sigurado na yan. Minsan nga, yung high class na yan, napagsawaan na nga yan eh. Magaganda lang talaga sila. Yung itsura lang talaga nila, yun talaga yung buhay nila. Yun talaga yung hanap buhay nila. Minsan ganun ginagawa na lang hanap buhay yung katawan nila, yung ganda nila. So hindi nila pinababayaan yung figure sa katawan, lagi sila nagme-makeup, lagi silang may mga tawag din maintenance sa katawan nila para papaganda. May ganun dahil yun na talaga yung hanap buhay nila, makabingwit sila ng mga lalaki mayayaman na kayang ibigay yung kanilang mga gusto at mga pangailangan. Yun. Tapos yun, pagka yung mga ganyan babae yung di marunong makontento, talagang wala,
X mo na yan, brother, no? Wala ka talaga mapapala dyan. Sigurado na yun. Na kahit naman mapunta sa iba yan, ganun din ang gagawin yan. Pagka hindi siya makontento dun, lilipat din yan. Ganun talaga mga babae pagka magaganda. Tapos ang pangarap lang yung sa kanilang buhay lang na hindi ka naman pala gusto na makasama sa habang buhay, no? Yung gusto ka lang talaga nilang mapagkuhanan ng lakas, mapagkuhanan ng source o mapagkuhanan ng mga idea kung saan sila patungo, no? Ganun ng mga babae magaganda o may mga pangarap. Pero mas maganda may mga babae na maganda rin na may mapangarap na gusto kang makasama sa habang buhay, no? Na hindi ka pagpapalit. Okay yun, walang problema dun. Dun mo bigay yung attention mo. Dun mo bigay yung lahat ng pangailangan niya kasi sigurado ka dun kahit di mo bantayan ng 24/7, talagang peaceful ka na ikaw lang mamahalin niya, no? Ayun. Nalayo yata tayo sa usapan yung sa girl na yun, no? Oh, yun. May yung si girl na yun na sinasabi niya na niloko siya ng boyfriend niya. Hindi siya niloko. Ang feeling ko lang, hindi naman naloko yung lalaki na yun. Siguro may nakita talaga siyang pagkakamali doon sa girl. Kaya siguro siya iniwan. Biglang nag-ghost eh. Bigla lang nawalan paalam. Ghost daw siya eh. So ngayon, ayun, sabi ko naman doon sa girl na na nakausap ko na yun. Alam mo girl, mag-move on ka na. So, hindi lang yung lalaki, yung boyfriend mo na pagkakamali, ikaw din pala may pagkakamali, no? Nangyari kasi, yun nga, masyado kang dominante, minamando mo kasi, bawal, yun ang ayaw na ayaw ng lalaki, minamando mo sila, siyempre, ganun talaga ang lalaki. Sila ang nagbibigay ng desisyon, hindi ikaw na babae, no? Ang babae lang, dapat makinig ka, dahil kung ano ka sa lalaki, kumbaga sinota mo siya, binoyfriend mo siya, ginusto mo siya, siyempre siya yung boss, no? Siya yung lalaki, dapat sumunod ka. Siyempre babae naman, ang gawain naman talaga niya mahalin ng lalaki, alagaan ng lalaki, ganyan, pagsilbihan ng lalaki. Pero patas lang, hindi naman sobra-sobra. Normal lang na pagmamahal at pagsisilbi, no? Ganun lang, hindi naman kailangan ng mga lalaki yung sobra-sobra na parang ginagawa mo kami Diyos. Hindi ganun. Bawal yun. Hindi ano yun. So, yun. Girl, yun lang mapayo ko sa'yo. Pasensya ka na sa mga guys, no? Na nagaganon yung buhay mo, nagaganon yung sitwasyon mo sa second love mo, no? Hindi naman natin ginastos mo pala, no? Ginastos mo pa siya tapos ganun pala nangyari, no? Wala naman, move on ka na lang kasi wala na tayong magagawa doon. Kumbaga sabi ko nga sa'yo, kung iniyakan mo siya o hindi ka umiyak o panay ang post mo sa ganyan, so move on ka na lang. Baka may makasakaling may mahanap ka pang ibang lalaki, no, na mas karapat dapat sa'yo na ayun, magpakababae ka, maging feminine ka na. Huwag ka maging masculine kasi pagka dalawang relasyon pareho nagsamang masculine, walang patutunguhan yan. Hiwalay at hiwalay din yan. Kailangan sa dalawang relasyon may isang masculine at saka isang feminine, no? Hindi pa pwedeng magsama yung dalawang tomboy o tomboy bakla, ganun. Hindi pwede yung ganun. Kailangan isa-isang relasyon may lalaki at may babae. Ang babae ay sumunod sa lalaki. Ganun yun. Mamanduhan namin ng mga babae sa hindi nyo pwede kami manduhan kasi kami nga lalaki, kami masusunod kung ano man. Dapat talaga ang lalaki rin mapagkalalaki. Dapat ikaw maging provider. Ganun yun. So ngayon minsan na may narinig ako mahuhukus-pukus na minsan ang lalaki minsan hindi nakapag-provide. Siguro kulang talaga, no? Baka sobrang luho ng babae, no? Kaya nagkakaganon. So ayun, hanggang dito na lang guys. Susunod na lang ulit, no? At ako'y uwi na. Thank you and God bless for kung may Papa Dudot o may Papa Jack, may Papa Chris. Bye-bye!